Ano kaya ang naging parusa kay Pura Luka, mga kapatid, o Pura Luka ba 'to? 'Di ba dahil dun sa ginawa niyang, pagbibihis, yung alam mo na, ang sikat na imahe ni Jesus, 'di ba? Tapos ang dating, parang binabastos niya, mga tol. Ano kaya naging parusa sa kanya, mga tol, 'no? So ito ang panonoorin natin kasi umulit pa ata siya ulit, 'no? Merong ulit panibagong video na parang inulit niya yung ginawa na naman niya ulit, mga tol. So ito ang ating papanoorin mula rito kay, Sa Iyong Araw, 'yan, 'wag mong kakalimutan mag-subscribe sa kanya. At kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, again, 'wag mong kakalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong video tulad nito. 'Wag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na, panoorin na natin 'to, mga tol. Salmo 14 verse 1 to 2. Walang Diyos, iyan ang sinasabi ng mga hangal sa kanilang sarili. Masasama sila at kasuklam-suklam ang kanilang mga gawa. Ito yung bagong video ata. Nung una, 'di ba, yung parang kumakanta siya nung sa Ama Namin. Ito naman ata yung panibago niya, no? So, inulit niya ulit. Ni isa sa kanila ay walang gumagawa ng mabuti. Mula sa langit, tinitignan ng Panginoon ang lahat ng tao kung may nakakaunawa ng katotohanan at naghahanap sa Kanya. Idineklarang persona non grata sa General Santos City ang drag queen na si Pura Luka Vega. Ibig sabihin, hindi na siya welcome sa Gensan. So hindi na siya pwedeng tumapak ng Gensan, no? Pura Luka Vega. Pura Luka Vega. Pura Luka Vega. Pura Luka Vega. Ito ang isang personalidad sa LGBT community ngayon dito sa Pilipinas na isang kontrobersyal na personalidad dahil na rin sa kanyang ginawa na pagsuot at pagdidisguise ng katulad ng ating Panginoong Diyos. At pagkatapos ay ulitin ko, mga tol, hindi dahil sa binibigyan natin ng reaction video ay nakikisang-ayon na tayo sa totally paniniwala sa relihiyon. Ang inaano ko lang dito, mga tol, is yung hindi talaga dapat ginagawang biro, ginagawang joke o ginagawang performance yung paniniwala o yung sagradong paniniwala ng isang relihiyon. Pwede tayong magkaroon ng debate anytime. Pwede kayong magkaroon ng pag-uusap, magkasubukan kayo ng nalalaman ninyo sa mga Bible, pero pag ang isa ay ginagawang katatawanan ng paniniwala ng isa, 'di ba? Ano na 'yon? Labas na 'yon sa religion. Kumbaga, pasok na 'yon sa hindi mo pagiging makatao, insensitibo ka masyado, no? Kaya hindi natin sinasang-ayunan yung mga ganito kasi hindi lang naman mga Catholic ang mga nabigyan ng ganyang experience. Kahit kaming mga INC, ginagawang katatawanan, pinagsasalitaan ng masama, pero wala naman silang nasasabi tungkol dun mismo sa aral, no? Ang nasasabi nila is yung pinakakultura, 'di ba? Yun ang maling-mali. Tabo niya ang kantang Ama Namin ng mga kaibigan nating Roman Catholics. At dahil dito ay sobrang pinatikos si Pura Luka Vega dahil sa kanyang ginawa at maging ang Senate President na si Senator Zubiri ay pinanukala niya na bigyan ng kaparusahan si Pura Luka Vega sa kanyang ginawa. At dahil dito ay nagalit ang ating Panginoong Diyos dahil sa kanyang ginawang pambabastos sa ating Panginoon. Ngunit sa unay ayaw mag-apologize nitong si Pura Luka Vega at dahil dito ay naging trending siya sa Twitter at maging sa lahat ng mga social media sites at sobrang binabatikos at pinepersecute ng taong bayan si Pura Luka Vega dahil sa kanyang ginawang pambabastos sa ating Panginoong Diyos. Ngunit hindi pa dito nagtatapos, mga kaibigan, ang kanyang ginawa. Kung inyong mapapanood ang dalawang video na ito na magkasunod, itong una ay ang kanyang pagkain ng ostya na tila baga parang mukbang lang na kinakain niya. So dito sa ginagawa niya, ang religion na pinaka nasasagasaan niya talaga totally ay ang Roman Catholic. Kasi una-una doon sa itsura, 'di ba? Ito yung mga ganitong looks yung makikita natin kadalasan sa mga rebulto sa mga simbahan, sa mga chapel, 'di ba? Tapos yung otsa, 'di ba, sa Roman Catholic to. So ang pinaka nasasagasaan talaga niya rito is yung religion ng Roman Catholic. Hindi tayo Roman Catholic, no? Pero hindi tayo sumasang-ayon doon nga. Kasi hindi lang naman Roman Catholic nga yung nakaka-experience ng mga ganitong
pambabastos sa sagradong paniniwala nila. Lalo-lalo na kung hindi naman to debate, no? Ginagawang katotohanan lang, ginagawang joke-joke lang, ginagawang kengkoy. Kasi ibang relihiyon din nakakaranas ng mga ganito eh. Katulad nga nung Comedy Manila ba yon? Di ko alam kung tama yung tama yung pagkakabanggit ko ng pangalan nila. Comedy Manila, isang grupo yon ng mga komedyante. Minsan na nilang ginawang topic yung iba't ibang religion dun sa script nila, dun sa act nila, no? At binabastos nila doon yung mga religion. Ayan, kasama na yung INC sa nabastos nila. So, tulad nga nung sinabi ko nung nakaraang reaction natin, 'di ba? Dapat meron talaga tayong batas na dapat hindi dinadamay o hindi kasali sa mga joke yung mga sagradong paniniwala ng bawat tao, 'di ba? Kasi pag usapang Bible na, syempre maano tayo mga tao, lalo na sa mga religion natin eh. Yung mga pinapaniwalaan natin. Kung ang pumupuna sa atin nagtuturo din ng aral, yun pwede magkaroon ng debate. Pero kung ang tatawa sa atin o gagawa ng katatawanan sa ating mga pinaniniwalaan ng mga komedyante, 'di ba, parang mas nakakainsulto, 'di ba? So dapat talaga magkaroon ng batas para sa mga ganito. Ang sagradong ornamento ng Last Supper at tila baga binababoy niya ang mga ginawa ng ating Panginoong Diyos noong siya ay nandito sa lupa. Kung inyong makikita sa video at mapapanood siya, makikita natin na kumakain siya ng ostya na parang nagmumukbang. At isa rin mga kaibigan, sa video na ating ipapakita ay makikita natin dito si Pura Luca Vega na sumasayaw na kinostume niya pa ang itsura ng ating Panginoong Hesus habang hawak-hawak ang Biblia. Pagkatapos ay hinugot niya ang rainbow color na tela na tila baga nagpapahiwatig na ang kabadingan ay tinatanggap ng Biblia. Ngunit wala tayong mababasa mga kaibigan sa Biblia na sinasang-oyunan ng ating Panginoong Diyos ang LGBT community. Kaya naman ang LGBT community sa buong mundo ay binaban ang pagbabasa ng Biblia dahil ito raw ay kasuklam-suklam lalong higit sa LGBT community. At kung ating mapapansin pa, si Pura Luca Vega ay tila baga ginaya niya ang mirakulo na ginawa ng ating Panginoong Diyos nang kinonvert ng ating Panginoon ang tubig na naging wine. Kung inyong makikita mga kaibigan, si Pura Luca Vega ay tila baga ginaya niya ang mirakulong ito. Ngunit So yun talaga yung target niya, no? Mga tol, no? Kasi pag Bible na ang hawak mo, o kaya yung mga sacred na mga ayan, katulad nito yung tubig na ginawang alak, kaya yung tinapay, yung Last Supper. Hindi lang kasi isang religion dito ang tinatamaan, kundi lahat ng nagbabasa ng Bible, humahawak ng Bible, nagtuturo ng Bible, mga tol. Lahat yun tinatamaan kasi. Hindi lang doon sa suot-suot niya yan, ang matatamaan lang naman dyan yung mga ayan, Catholic at saka yung ibang religion. Pero yung iba naman, doon sa Bible naman, di ba? Yun ang ginagawa niya talagang rito. Kumbaga parang pang-iinsulto sa lahat ng mga naniniwala sa Biblia na parang sinasabi niya ito yung Biblia ninyo, di ba? Ito yung pinag-aaway-awayan ninyo kung sinong totoo nagsasabi sa inyo. Pero siya ginagawa niya lang katatawanan, di ba? Pansin mga kaibigan na ito ay kupa na kulay dugo na ibig sabihin nito ay tila baga ginagaya niya ang Babylonian babae na nakahawak ng kopa na may dugo sa loob nito na binabanggit sa libro ng Revelation. Ito ang bayarang babae na kumakalaban sa ating Panginoong Diyos na tila baga pinapakita ni Pura Luca Vega na siya ay kumakalaban sa ating Panginoong Diyos at tunay ngang hindi niya nirerespeto ang ating Panginoon. At dahil dito sa kanyang ginawa ay nakarma ng higit si Pura Luca Vega dahil ayon sa balita ng GMA na ating makikita dito, Pura Luca Vega idineklarang persona non grata sa General Santos City. Atin itong panoorin mga kaibigan. Idineklarang persona non grata sa General Santos City ang drag queen na si Pura Luca Vega. Ibig sabihin, hindi na siya welcome sa Gen San. Kinokondena raw ng lokal na pamahalaan ng viral performance niya sa saliw ng Ama Namin habang nakabihis ala Poong Nazareno. Sabi ng LGU, malinaw na naka-offend sa Christian community ang performance ni Pura Luca Vega. Sabi naman ng Simbahang Katolika sa General Santos City, tama ang hakbang ng lokal na pamahalaan nila. Wala pang pahayag si Pura Luca Vega tungkol dito. Kung nasakta ng Catholic, bakit sa General Santos lang
unang gumawa ng desisyon dapat sa lahat ng sa lahat ng lalawigan, sa lahat ng lugar, no? Persona non grata. At kung Kasi kung hahayaan lang, gagaya rin naman yung iba. Sabihin natin hindi Catholic naman ang gusto nilang gayahin. Pwedeng halimbawa Muslim naman, o pwedeng Sabadista naman, o pwedeng Dating Daan, o pwedeng INC naman. Lahat ng relihiyon, no? Gagawan nila lahat ng mga ng mga joke nila. Yung tipong iinsultuhin nila bawat religion, no, na humahawak ng Bible. ating makikita mga kaibigan, sa mga nasa comment section ay binabanggit ng Sa mga buong netizens Pilipinas dapat. na nawa ay hindi lamang sa Jensan magiging persona non grata itong si Pura Luca Vega, kundi sana ay mangyayari ito sa buong Pilipinas. At ngayon mga kaibigan, dahil sa ginawa ni Pura Luca Vega ay sobrang namumroblema siya ngayon dahil kumapit siya hindi sa ating Panginoong Diyos kundi sa kasamaan. Ngunit nawa ay ma-realize niya na kailangan niya ang ating Panginoong Diyos. Dahil sinuman ang kakalaban sa ating Panginoong Diyos ay walang kailanman panalo. Ngunit kung kakampi natin ating Panginoong Diyos, sino pa ang makakatalo sa atin? Ika nga sa Roma 8 verse 31, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Mga kaibigan, ang Diyos ang ating tunay na kakampi at siya ang tunay na nagmamahal sa atin. Ano man ang kasalanan na ginawa natin ay mapapatawad tayo ng ating Panginoong Diyos. Kung napapanood man ito ni Pura Luca Vega, nais ng ating Panginoon na sabihin sa iyo kaibigan. Okay mga kapatid, sa panig naman ng mga hindi naniniwala sa religion, sa panig ng mga hindi naniniwala sa Bible, mga tol, sinasabi naman nila na ay anong gusto mangyari nitong mga religion na to, parang gusto nilang mag-dominate sila. Hindi naman para sa ganun, no? Para sa inyo mga tol na hindi naniniwala sa religion. Kung di kayo naniniwala sa religion, okay yan. Kung di kayo naniniwala sa Bible, okay yan. Pero ito kasi isang sagradong bagay na pinaniniwalaan ng mga naniniwala, 'di ba? Kung di kayo naniniwala, ando doon naman yung salitang respeto na lang, 'di ba? No, kung meron kayong magandang discussion na maipapakita na hindi walang halong pangiinsulto, yung tipong discussion talaga para mapapatunayan yung hindi talaga totoo ang Bible, hindi totoo yung mga nakasulat at hindi kami dapat maniwala sa Bible. Dapat meron kayong maayos na paglalatag, 'di ba? O ito yung mga katibayan na hindi kayo dapat maniwala sa Bible. Ito yung mga dapat na paniwalahan ninyo. Yung ganong debate ba, 'di ba? Pero yung tipong gagawin mong katatawanan, gagawin mong kalokohan o aanihin mo yung sagradong paniniwala ng isang individual o organisasyon, 'di ba? Hindi naman din tama, 'di ba? Hindi naman din talaga nararapat. Like for example nga itong video yung napapanood natin. Though hindi natin sila kapanalig sa relihiyon, pero alam natin yung nararamdaman nila kasi kapag yan ay ginagawa rin naman sa aming religion, mga tol, na ginagawang katatawanan, ginagawang joke, 'di ba? Iniinsulto, nasasaktan ng mga miyembro. Ganun din naman siguro yung nararamdaman nila nitong ng Roman Catholic, mga kapatid. Kaya hindi naman talaga dapat gawing katatawanan pag ang usapan talaga ay religion, mga tol, no? So anong masasabi mo dito sa video yung napanood natin? Itong naging hatol sa kanyang persona non grata sa Jensan. Sa tingin mo ba dapat buong Pilipinas, mga tol, o dapat bigyan ng leksyon? Hindi naman papalayasin sa Pilipinas, yung tipong talagang may leksyon para maunawaan niya yung kahalagahan ng isang sagradong paniniwala para sa isang tao, mga tol, no? So, comment kayo sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.